Bukod sa kanya, naniniwala si Julie Dondon Patidongan na susi sa pagresolba sa kaso ng mga nawawalang sabongero ang dalawa niyang kapatid. Nasa kustodiya na ng pulisya ang dalawa na naging tauhan din daw ng negosyanteng si Atong Ang. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Ang lalaking ito na nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongero na si Melbert John Santos, kapatid daw ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ayon sa Philippine National Police. Kapatid din daw ni Dondon ang isa sa dalawang lalaking nakuha ng ine-escortan ang nakaposas na missing sabongero na si Michael Bautista. Hawak na sila pareho ng PNP. Itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Sila raw ang missing link sa kaso ayon sa PNP. Itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media, kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabongero. Nakakulong na si Jose Patidongan habang si Elakim Patidongan sinampahan ng reklamo kaugnay ng paggamit ng alias sa passport. Ayon sa PNP, kailangan ding kasuhan si Dondon Patidongan. Kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused, kasama po si Julie Patidongan, who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness. Pagkumpirma ni Dondon, ang kapatid niya niyang si Elakim ang nakuha na ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongero. Yung ATM na nag-withdraw ay isa kong kapatid yan dahil inutusan ng mga polis na checkin yung account kung malaki ba ang panalo o kung malaki ang kinita doon sa laban at photos daw ni Mr. Atong Ang na checkin kung totoo na malaki ang panalo nila. Kaya pinaano doon sa ATM. Okay. Yung pag-utusan yung aking kapatid. Yung pulis na ito na nag-utos dun sa kapatid mo, kasama rin sa kinasuhan nyo sa Napolcom? Yes, kasama. Pero itinanggi ni Dondon ang sinabi ng PNP na ang kapatid niyang si Jose, ang isa sa mga nahuli kam na bumitbit sa nawawalang sabongero na si Bautista. Si Rogelio Roger Burican at saka si Rodilo Anigig, yun yung bumitbit. Bakit na-twist na nila ngayon? Ang height ng kapatid ko, 5'5 or 5'6. Ang binitbit nila, yung si Bautista, 5'5 ang height nun. Tingnan nyo yung video, anong height nung bumitbit? Ayon kay Dondon, naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong ang mga kapatid na sina Jose at Elakim. Marami raw silang alam, kaya noong 2022 ay inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia. Pinasaksiyan siya sa patayan. Kaya yan na pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Pero iba raw ang pakay umano ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Pinapapatayan sa grupo. Sa totoo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malatas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Itinanggi rin ni Dondon na inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia. Inayos anya ng DOJ ang pagpapauwi sa kanila. Hindi totoo yan. Alam ni SOG Remulla, walang arestuhan. Pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay ni Atong Ang doon. Wala pang payag ang kampo ni Ang. Pag-uusapan pa raw ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado. Ayon sa PNP, nahuli ang dalawa ng PNP CIDG noong si Police Brigadier General Romeo Macapas pa ang namumuno. Nilinaw ng PNP na hindi sinibak bilang CIDG Director si Macapas kasunod ng pahayag ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero na pinapadiin ng ilang Police CIDG si Patidongan bilang mastermind sa kaso. Si Macapas umano ang nag-request na mailipat ng assignment kaya nasa Police Regional Office 12 na. It would be very, very unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. It was the personal request of General Macapas na mailipat po siya sa region. Ang bagong upong CIDG Director na si Police Brigadier General Christopher Abrahano dumating sa undisclosed location kung saan nagsama-sama ang mga kaanak ng mga missing sabongero. Kasama si Dondon para kumpletuhin ang kanilang mga affidavit. Malinaw para sa amin ang mensahe ng ating General Abrahano na magkakaroon ng hustisya at sila ay tututok
at ang direksyon ay papunta sa hustisya. Kami po ay natutuwa dahil very clear, may clarity ho doon sa pinag-uusapan namin. Kami nagpapasalamat po sa dalawang witnesses. Ito ay magko-corroborate sa mga magiging statements ni Dondon Patidongan. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News.